Magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo na-delay ako ng konti kasi marami pa akong ginagawa ng hanap buhay. But anyway, ating pag-usapan ngayon, isang segment lang ito ng debate nila ni Attorney Jesus Falsis, at saka ni Attorney Randolph Rani Libayan. Si Attorney Falsis, graduate ng UP College of Law. Si Attorney Rani Libayan ay graduate ng University of Baguio College of Law. So, ito, para UP versus UB. So, anyway, pwede mong UB versus UP, pero aminado naman si Attorney Falsis, bakla versus hindi bakla. Sige daw siya. So anyway, ang segment na topic na medyo mainit kasi yung ibang ibang part ng debate nila hindi masyado exciting. Pero ito yung part ng exciting. Dito nilampaso ni Attorney Libayan ang taga-UP. Ha? Nilampaso ng taga-UB ang taga-UP. Dito sa isyong ito. Ang tanong dito, pinopropose ni Attorney Falsis na dapat daw ang magiging presidente sa susunod ay kung hindi si Leni Robredo ay si Rapi Tulfo. Dako, dito sila ngayon nagkakaroon. Mortal na kaaway pa naman ni Attorney Libayan si Tulfo. So, ito na ngayon, pakinggan natin ang mga birada nila. Dito ngayon, lumalabas, siguro crush lang ni Attorney Libayan si Rapi Tulfo. Lumalabas na, pinupuri ni Attorney Libayan si Rapi Tulfo. Sa pagpupuri niya kay Leni Robredo, kampi ko siya. Pero sa pagpupuri niya kay Rapi Tulfo, wala, hindi ko siya kakampi. Kaaway din siya ni Attorney Libayan. Ito kayo, pakinggan natin. Pakinggan mo na. Okay, ito na tayo. Pakinggan natin. Ang host pala si Attorney Sheila Magno, Professor Sheila Magno, saka si Attorney Clint Aranas. Okay? Si Attorney Clint ay partner ni Mon Tulfo, na kapatid naman ni Rapi Tulfo. Okay, ito po. Pero pinakasikat dito si Attorney Libayan kasi pinakamaraming halos 1 million ang total na subscribers dito. Sige, toss coin. Answer team, sir. Heads. Madam. Heads. Heads. Ano yan? Mauna ko or maano siya? Pipili Yeah, ko. you will draw. Siya mauna. Papadrawin ko siya. Tapos babasahin ko talaga. Opo. So ikaw unang sasagot and then magre-rebut siya dun sa Sa ating Golden Arenola. Ang galing ah. Hindi naman to gamit, ano? Okay, so I read the Malinaw. question. No? Yes. Okay, I got question number 7. Parang miss you to. Sino dapat mamuno sa bansa? Exclusive kagad. 2028 at bakit? Ayan. Yan ha. Ano kaya sagot ni Attorney Libayan dyan? At saka, ganong tanong din, kinanong din kay Attorney Falsis. Ha? Okay. So, when it comes to leadership kasi, I have a different point of view. I don't look at the person. I don't look at the people. I look at the qualities that they should have. Yun yung aking pamantayan eh. So ngayon, kapag hindi ko pa nakikita kasi yung buo na linya ng mga tatakbong presidente, it's very difficult to actually choose right now because of course, as of the moment, alam naman natin sino pa lang nag-declare, si Sara Duterte. Yes. Diba? So, kanina ko pipili kay Sara Duterte? Hindi na choice yun. Diba? Kasi siya na lang yun nandoon. So what I'm telling my followers actually and the people who listens to me is do a checklist of the characters that you want in a particular leader and try to fit them doon sa mga tao na tatakbo. So what are these characteristics that Well, you the think we should characteristics, prioritize? well, of course, syempre, number 1, I think is political will. Because as a leader, Political will. Ako, magkukomentan ako ha. Kung ako naman, tama yan, I will go with Attorney Libayan, may political will dapat. Ang tawag ko dyan ay aggressiveness. Kagaya sa kay Duterte, aggressive si Duterte. Kasi pag may political will ka, kailangan willing ka isugal mo ang iyong popularidad na baka magalit sa iyong tao.
Pero that political will is what we need. That aggressiveness is what we need in order to have a president who acts immediately, right there and then. Hindi kagaya ng presidente ni si Marcos na ang tagal umaksyon para sa crisis. That's why I like Sara. I like Digong. Okay, ngayon, tatanungin natin sila sa Atty. Libayan, hindi magsabi na si Sara gusto niya. You will be making hard decisions. And even if it is hard or people will dislike you, many people will dislike you, you have to do it. If you don't have political will, you cannot do anything. Mhm. So that's number 1 on my list. Number 2, of course, honesty. You have to be Honesty honest. Ito ngayon, honesty. Ang honesty ay hindi siya tugma sa magnanakaw. So, ang honesty ay hindi nagnanakaw. Ganun na po kasimple. You have to Hindi be rin nagsisinungaling. transparent. Well, you have to tell people what it is. Mhm. You're not supposed to cloud things. So dapat nagsasign ng bank waiver ng bank Yeah, of course. secrecy. If that kung may tatakbong politiko na gano'n ang gagawin, that's a huge plus. Yeah. Kaya lang, ang problema kasi dito sa Pilipinas, well, yung mga gano'n parang, even if they are very important, hindi linalabas ng mga tao na gano'n talaga ka-importante ito kasi they talk on petty matters, on drama Oh. that actually are not important. Mhm. So yung mga tao din, nalilito na lang, darating yung eleksyon, boboto sila, they don't have an informed choice, pipili na lang sila ng kahit sino, then the Philippines is doomed again. Mhm. Tapos syempre, isa pang character na dapat meron doon, hindi kasali sa political dynasty. Mhm. Okay. Because I hate political dynasties so Hindi much. dapat political dynasty. Okay, kita mo ang si Atty. Libayan, ang asawa niya po ay anak ni Mayor Magalong, si General Magalong. Siguro kung may political dynasty, dapat tumakbo na rin si Atty. Libayan. O di kaya tumakbo naman si Mrs. Magalong Libayan. Parang feeling ko mamaya BFF na kayo ni Attorney Jess. Oh. After ng mga sagutan na Yun to. yun din ang advocacy ni Attorney Jess. Oo, anti-dynasty din siya, di ba? That's just one of many advocacies. Oh, sige. And it, Tapos yan na, Pwede ba? Attorney. Meron pang 2 minutes. Okay, Maganda nga may timer. 2 minutes pa. 2 minutes pa? Okay, ano pa ba? Saan na ba ako? Yung pangatlo, di ba? So pang-apat, of course, I want a leader that is young. Kasi nga, of course, we need new ideas. Hindi kasi na-enhance. Dito sa Pilipinas, ang malaking problema, we don't enhance much young leaders. Parang young leaders, most of them are, of course, you are young. When you are young, you are at your peak when you are young. Mas mabilis So hindi na yang pala si Atty. Libayan kasi puti ng buhok eh. mas mabilis ka mag-isip, mas malawak yung pananaw mo sa buhay, mas idealistic ka kesa pag matanda ka na. So if we will enhance that, young leaders, then malaki ang tsansa na magkakaroon ng pagbabago. Because if you will be putting in position the same people all the time, then what change will you So be hindi pa sila expecting? masyadong politically compromised kasi Correct. bata Yeah. pa eh. No? Yeah. Hindi Di ba political trader? Correct. Wala pa masyadong maraming connections doon sa mga tao na mang-aabuso sa kanila o gagamitin Correct. sila for their Exploit. yeah. Parang si Mag-i-exploit sa former kanila. Prime Minister Arden ng New Zealand. Youth yun eh, di ba? Nung naging Prime Minister siya, batang-bata. So makikita nyo kasi tapos syempre kung bata ka, you can actually see the fire in them. Yeah. Di ba? And That's it's difficult to kill that one. Mhm. So kung ano yung tinatayuan nila, malaking tsansa, natatayuan nila yan hanggang sa dulo. Ganun yung mangyayari. Tapos, of course, hindi na, well, when you talk about their circle, Mhm. yung kokontak o lalapit pa lang sa kanila, if they are in power na, hindi sila ganong kalakas ma-compromise kasi nga, they will be making the decisions. Mhm. And hindi yung sila yung makikiusap para makapunta sila doon. Mm. So pwede silang gumawa ng, they can gatekeep kung ano yung papasok at hindi based on their values. Mhm. So, yun ang- importante ang values and moral of standards. course. Values and morals. Kaya nga, I always talk about character. Character is important. Character is not built in one day. It's not even built in days or years.
it's from childhood hanggang lumaki ka. So yung pagsisinungaling, pagsisinungaling, tapos pag sabi mo ng tama, pag ako mo ng pagkakamali mo, that's character. Okay. Seryoso. It's, Ating pandesal to. oo, si Ed Navarrete nagalit. Okay. Asa yung pandesal? Puto. Attorney Jess? Yes, nakalimutan ni Attorney Libayan ang isa sa mga pinaka-importanting standard for character. And yun ay hindi corrupt. Nasabi niya political will, kung political will, Rafi Tulfo may Ito, titirahin ko si Atty. Palsis. Sinabi niya na kalimutan din Atty. Bayan ang isang karakter na hinahanap na dapat ay hindi corrupt. Nakalimutan niya na sinabi ni Atty. Libayan na I want honesty. Honesty is not being corrupt. Ano ba to? Napakabubo naman ang UP graduate nito. political will. Lenny Robredo may political will. Makikita mo sa Carlos Sunday sa Naga, mga innovations niya sa Naga, yung My Naga app. Rafi Tulfo makikita mo how he fight Rafi Tulfo diyan ako nagulat. Rafi Tulfo may political will. for the people, may political will. Ako kasi kahit na hindi pa nagde-declare yung iba, we can already try to look at dun sa mga presidentiables. And ako, sa Ibig sabihin maraming naloko pero si Rafi Tulfo, no? Corrupt yun eh. Marami siyang naloko. 2028, I definitely will not, never support Sara. I can consider Sara ako. Senator Rafi. Sara ako. I'm likely supporting Mayor Lenny, but sabi niya hindi siya tatakbo. But if she runs, siya ang susuportahan ko. And itong dalawa na to, compared kay Sara, hindi corrupt. Rafi Tulfo, wala pang allegation. of corrupt- Walang allegation! Ang dami-dami pong allegation. Kolektor sa customs. Kaya nga binabanatan niya doon si Attorney Carlos Dingso eh. Kasi gusto niya kumuha sa customs. Ay, naku. corruption. Any credible allegation, wala. Mayor Lenny, yung sinasabi ni Atty. Libayan na Kay Mayor Lene, Attorney Lene, wala akong problema dyan. Binuto ko noon yan eh. honesty, nag-sign ng bank waiver. Si VP Lenny, baka nakalimutan lang ng mga tao. Si Pipi Lene nag-sign bank waiver. Si Tolpo ba nag-sign ng bank waiver? April 2016, nag-sign siya ng bank waiver. May 10 years for the Duterte to demolish or destroy the credibility of VP Lenny. Walang nahanap na kaso. Kinasuhan ng sedition, dismiss. Kinasuhan ng mga kung ano, dismiss. Like yung kay Trillanes, kay De Lima. So, in terms of political will, in terms of honesty si Mayor Lenny. Wala siyang kinungakot. Kasi honesty, different din yan sa corruption in general. Kaya importante standard dapat yun na nakalimutan ni Atty. Libayan. Kasi ang honesty, you can be honest like Duterte. Yeah. Who can be honest without being corrupt? Kung nag-corrupt ka, hindi ka honest. Ano ka ba? Authentic, honest. Pero corrupt yan eh. Na part ng character niya, may actual dishonesty din. Mukhang honest. Hindi yung totoo. Diba? So hindi enough na honest ka lang. Kailangan malinis ka din talaga. So, political will, honesty, hindi corrupt, pwede ko na yung iposta sa ngayon pa lang kasi may track record. Character is not built in one day. Character is not built overnight, sabi niya. So, andyan na si Mayor Lenny. More than 10 to 20 years of public service. Rafi Tulfo, more than 10 to 20 years of public service. Ano ang credible allegation of corruption? Ano ang credible allegation of oppression Nakatingin of sa human ito, rights? di ba? Of people na maliit? Minatapobre ba nila? Hindi ba nila sinuportahan ng manggagawa? Hindi ba nila sinuportahan ng mga OFWs? Walang ganun. No credible allegation of corruption with proven competence and track record of successful policies. Rafi Tulfo has fought for the middle class, has fought for the Kaya class hindi gusto dignity, kaya ko mahal na sinabi siya. Tulfo. Pumipila sa kanya. Lenny Robredo, mga tao sa Naga, talagang personal ang kanyang trabaho. Sabi nga niya as a mayor, I think na commentan to ni Atty. Libayan or ng ibang DDS na parang, hirap na daw sa mayor, mas mahirap daw ang mayor, sabi ni Lenny, kesa sa pagiging vice president. Kasi ang mayor, everyday. Tapos ang i-handle mo, neighbor conflicts, yung problema sa traffic, problema sa aso-pusa, mga stray cats, stray dogs. Pero tatawanan siya ng mga DDS, bakit daw mas mahirap yun kesa sa vice president? Ang vice president, spare tire yan eh. Ginalingan lang ni Lenny, kaya mukhang mahirap. Pero ang pagiging mayor, mahirap yan kasi nga ang tao, didiretso hahanapin, mayor. Kasi si Sara daw naging mayor ilang term, di ba? Ay, ano bang nagawa niya as mayor ng Davao? Meron ba siya? Ang city kasi, kung 10 to 20 years na kayo, lalo na yung family mo, hindi lang ikaw
So 3 to 6 years siya na mayor ng Davao. Pero after all this time, walang state university or city university Ay! ng Davao. May UP sa Davao. University of the Philippines, Davao. Ano ka ba? Mayroong University of Southeastern Philippines, OSIP. State University din sa Davao. Merong mga universities doon, pero hindi city Ha? university. Wala silang city hospital. May hospitals doon, state of the art. Yung Southern Medical, I'm forgetting the exact name of Davao. Pero that MC. serves the entire Davao region, not just Davao City. And it's not funded, it's not operated, it is not managed by the city. Ang Naga meron. I think dalawa, although yung isa pa-close down na kasi nagtayo sila ng mas modern. Bakit yun yung standard? Kasi Cebu City, Quezon City, Davao City, these are the premier cities of the country. And if Quezon City and Cebu City can do it, na mayroong city hospital, na mayroong city university, bakit ang Davao? Wala. Mag-aasa siya sa Hindi mo binabagit Manila. Ang Manila, 6 ang ospital. May pamantasan ng Luzon, Maynila pa. Diyan ako gumraduate. Meron pang Universidad de Manila. national, na yung mga university tsaka hospital na nandun, funded by national, not by Davao. Eh, ang laki ng NPA. Ang laki ng national tax allocation Highest. ng Davao. And yet, they prioritize putting a large chunk of their budget sa confidential funds. Yung confidential funds nila, ano yun pag kinumbay mo yung QC, Cebu City, and other cities na confidential funds, mas malaki pa yung Davao. Factual. Yes. And yung mga 670 million na yun na confidential funds, that could fund City University. So, in terms of VP Sara's direction, wala pa to sa corruption. Wala pa to sa honesty. Nasa vision lang to. Excellence, competence, policy direction. Bakit hindi niya naisip na gumawa ng gano'n? Kasi sapat na ba yung isang private na university or private na hospital? Mahal yun Private nga yun. You need a competitor na city university or city hospital to make it more accessible to your own constituents. And again, those private universities and hospitals na nasa Davao, na maganda naman yun, serve the entire Davao region. So you need to make a specialized one for Davao City people mismo, which is one of the highest population, Quezon City, Cebu City, Davao City. So hindi mo pwedeng i-mix yun with the Davao del Norte, Davao del Sur, yung mga ibang kailangang pagsilbihan. So as early as now, sa mga standards ni Attorney Libayan, kasi evasive siya. Ako hindi. Raffy Tulfo, presidential ball. Mayor Lenny, presidential ball. I can already see them qualifying under his standards and the additional standards that I gave, which is competence, excellence, and of course, integrity or hindi ka dapat corrupt. Can I? Sabi ka na. Sige, may Bayan naman. Well, I think kasi yung sinasabi niya na na you can be honest and corrupt at the same time. That's wrong. If you are honest, you cannot be corrupt Tama. already. Hindi mangyayari yon kasi corruption involves lying. Di ba? You lie to the people. Sinasabi mo sa kanila na, oo, maayos ako kasi nga ginagamit ko yung pondo nyo sa tamang paraan. Tapos, honest ka na corrupt, I bet hindi pwede yun. They cannot coexist. Opposite poles. And natira mo naman si Sara Duterte. Yeah, of course. Hindi niya kasi alam. Napahiya na si Atty. Francis. Talo ko sa debate. Paano ba maging honest ang corrupt? Gusto niya honest Ang argumento niya, mali, kulang daw sinasabi ni Atty. Libayan na dapat maging presidente. Hindi lang honest, dapat hindi pa corrupt. Sabi naman ng Atty. Libayan, hindi mo na kailangan sabihin niya kasi kung honest ka, wala namang honest na corrupt. Pero ito kasi, bibigyan kita ng example, okay? Relax ka lang. Tapos, yung sinasabi niya kay Tulfo, di ba character ang usapan? Definitely hindi niya kilala si Raffy Tulfo. Number one, Hingi ka ng Senomar, alamin mo kung ano yung nangyari doon sa first family niya, kung bakit niya sinabi na extortionist yung kanyang first wife after humingi ng sustento. Extortionist, nabisto na tuloy si Tulfo sa'yo. Hindi mo ba alam yan, Francis? Na daming asawa ni Tulfo? Tapos sabihin mo, honest? Ay, kakahiya ka. Sa kanyang YouTube channel with hingi ka ng Senomar, alamin mo kung ano yung
Tapos, yung sinasabi niya kay Tulfo, di ba character ang usapan? Definitely hindi niya kilala si Rafi Tulfo. Hindi kilala daw. Hindi kilala niya. Sip-sip, binibigyan na ni Rapi Tulfo ng pera yan. Babae. Honest na si Tulfo. Sabi ni Atty. Libayan, hindi niya kilala si Tulfo. Nagpahingi na sa Atty. Libayan ng Sinumar. Ang Sinumar, Certificate of No Marriage. Pag makita mo, daming asawa ni Tulfo. Number one enemy mo. Hingi ka ng Senomar, alamin mo kung ano yung nangyari doon sa first family niya, kung bakit niya sinabi na extortionist yung kanyang first wife after humingi ng sustento doon sa kanyang YouTube channel with 30 million subscribers. Well, you can see the character already. If your family, di ba, your blood relatives, if you turn them down, if you treat them bad, then how much more with people who are not your blood relatives? Diba? Tapos yung sinasabi niya, tinira mo si Sarah. Yan lang naman lagi sinasabi nila sa akin eh. Parang hindi mo tinitira si Sarah many times over. Yung pagsuntok niya sa sheriff, yung paggamit niya ng helicopter, pagpunta sa Davao, tinira ko siya doon. Because you're not supposed to use the helicopter para hilain yung yung anak mo. Kasi nga, well, you have to make the sacrifice and that is a necessary sacrifice that you have to do. So will you consider her for president? Because yun yung tanong. Well, of course, I will consider everyone for president. Yun ang sagot. Magandang episode, Atty. Clint. Pagka may mga lumabas na Magaling mag-argumento sa Atty. Libayan. Natalo bakla dito. kandidato for president, sila yung paparandaw. Oo. Yes ulit, Yeah. yes ulit. Oo, pwede ba yun? Tapos may Shelo Magno for president pa Pwede yan. ba yun? Pwede ba yun? Okay, next round dahil si Atty. Libayan kanina, si Atty. Francis naman. Mainit na kagad yung una pa lang. Oo. Anyway, alam mo na ang ano natin. Ang ibang topic nila, susunod na natin ibablog. So, yan lang po ang ating bablog sa ngayon. So, nakita nyo dyan, sino bang gusto ni Francis? Si Tulfo na ba? Ay, ang Tulfo na maraming asawa. Nang iwan ng anak, nang iwan ng asawa. Akalain mo. Grabe ito si Francis. O yan very clear ang this time ang UP natalo ng UB. University of the Philippines versus University of Baguio. Francis analysis. Basahin ko ang comment ninyo. Siguro natutuwa pa ako sa comment ninyo. So, curious ako dito. Hello po, Dr. Kasing. Salamat po. Hello din po. Si Bernard Magtibay. Si Galaxy. Good evening, Atty. Toto. Ay, talo ni Atty. Bayan si Francis eh. Pasita del Rosario. Mahirap kadibatein si Francis kasi daldal ng daldal. Mahirap patulan yung at nasisira, diskarte. Mo, try niya kay harapin si Atty. Chico o si Ma'am Bing Guanson. Maganda siguro. So, Nelson Laher. Good evening, Doc Toto. The Roadrunner. Puro Strowman si Francis. Darlene Narvino. Helen Baguio. Rabing. Dennis Tesoro. Bakit sumasakay ka dyan sa mga yan? Mas matalino ka sa kanal dahil sa number of subscribers. Niliit mo sarili mo. Hindi, okay lang yan. Helen Baguio, good evening po. Teacher Max Reacts, get di lang, Dr. Toto. O sige, panalo yung bata natin. Jose Erby, another bobo. Basag daw si Libayan. Hindi, talo si Francis eh. Sobra ka naman. Purian Walker, Tatay Digong, masikmura ko pa. Pero ito mga anak, puro entitled ang pag-angyayabang tingin nila sa mga tao. Binet sa kanila, tinitira si Sarah. The Roadrunner, sige, i-post mo si Rapi Tulfo, mapapahiya ka dyan, akla. Helen Baguio, sa tingin ko, naging consultant di Tulfo si Francis. Teacher Mark Reacts, ang lala ni Francis. Ang yung anak ni Tulfo, million ko uminom ng tawag na vino. Grabe, 6.7 million. Doon sa California sa Omnia Bar. Milandri Pilbera. Milandri L. Pilbera. Hindi naman same insert.
insurgency sa Naga at Davao. May mga terorista pa. Mary Jane Enriquez, pag hindi ka taga Davao, maniwala ka sa kanya. Sumikat ang Davao sa pamumuno ng Duterte. Tama po kasi ako taga Coronadal ako eh. Bibi Las Vegas, ang galing-galing mo magsalita kasi wala kang kaharap na taga Davao para isalpak ka sa pagbubuha mo. Galit kay Palsis to. Marie Ibrahim. Greeting Dr. Toto. Thank you for giving your opinion on this. Your validation always weigh in gold. Salamat naman. Kari Bakugan. Badidoy Kapalsis. No pangayaw pang sinungaling yung tungak ng libre pagamot sa Davao. Ganun ba? Rans Roop. Sabi ng friend ko, nakasama ko sa panunod, pangbayot na paliwanag lang sa debate. Daw si Palso, natawa ako dito sa friend ko. Elsid Pablo, abnormal naman yung Palsis yan, hindi naman marunong mag-abogado kasi wala naman siyang kliyente. Wow, naman baka, ano, attorney Palsis, attorney no client, attorney no case ka pala. Brut sa Barazo, shout out Dr. To. Tapos, Ener Asturias, ikaw bayot, paano ka naging honest kung corrupt ka? LPB Paul, Joe Vlog, Southern TV, abogado ba si Palsis? Abogado. Abogado po siya, abogado. RL Radian, yung reaction, no pangayaw, mahirap makinig sa kausap ni Atty. Libayan kasi sinungaling. Eduardo Orindain, Libayan na Toto, wag na ninyong iligaw ang tao para sa ang tao, Sarak, kitang-kita ang ebidensya, pinagtanggol mo pa. Saan? Huwag niyong iligaw ang tao. Sara, di baka Sara talaga ako, kahit anong gagawin mo. Brutsa Barotso, Palsis Inuno, Palsos Inunibus. Palsis Inuno, Palsis Inunibus. Radian niya, pang-comedy si Palsis Analysis. The Perfect P. Salamat, Dr. Rodolfo, sis on landing. Palsis makes faces while Attorney Libayan is speaking, which is not good in debates. Wala naman siya kasi style niya yun eh. Tunggak yung kausap ni Attorney Libayan. Pray to pray. Tama, Dr. To, si Bak si Akla. Ricardo Pastor, at kalbong didilis. Oy, kalbo akong didilis daw. Arasausa, good evening, Attorney Toto. God protect. And God you always. Elvira Karag, anong kayabangan ang pinakita ng anak ni PRD? Wala naman natin kayabang. Nelson Laher, Palsis in Palso pala. Fight for you. Oscar Palik, mayong gabi. Anlubag TV, Get TV, Palsis Inuno, Palsis Inunibus. Zone mo yan. Duk, Inalismi, mukha pa lang ni Palsis, talo na. Elin Bagyo, parang nakasungot si Palyas Luta. Elsit Pablo Katoto, na kay anti-clear na pala si Mag, taga-Bataan. Ganun ba? Imuji Domingo Mirasol, Olol, mas talo si Libayan, nakupal, pareho kayong bubo. Ay, talo po si Palsis. Arasausa, Palsis Palso yan. Salvador, good evening, Atty. Toto. Ramel de Los Santos, Tulpo, musta ng luto, skandal. Jello Marpa, wala na, nanood sa iyo, kalbo, sumuko ka na. Didis ka na kasi, didis mo ako. Fight for your right now. Si Palsis, kasi slightly bayaran yan. Nelson Laher, pero mas bilib ako sa iyo mag-argument, Dr. To. Dapat ikaw ang nakalaban ni Palso. Sir Mark Reacts, 6 to 7 pang-inom. Pero ang anak, nung mong kinakasal at mag-graduate, wala pang pera. O nga no, hindi binigyan ng pera yung anak niya, gagraduate. Grabe talaga si Rapitol po. Dr. Toto, talo ba yung Palsis na yan? Debate with this guy. Ener, Spider, Ablaza. Pero ang Marcos, masikmura mo, mga pagnanakaw. Biro mo, dapat palitan mo na lang si Attorney Claire. Palsis.
Domingo Mirasol, sumikat ang Davao sa droga at matay tao. Hindi naman po gano'n. Mirasol, taga Cotabato ako, katabi lang namin Davao. Quaves palautog. Basta Bisaya, bangbang. Tanga uto. Kampo ng double. Pangit naman yun. Naka-discriminate ka naman sa aming mga Bisaya. Di ba? Pangit naman yun. Mads, hina ni Palsi sa si Tolpo, panlaban niya kay Inday Sara. Shirley Uhas. Good evening, Sir Toto. Watching Cagayan de Oro City. Save 32 million voted. Solid Duterte. Keep safe always. Elmer Hernandez. Salamat po. Romeo Gonzales. Di masagot ng palasyo yung post ni Dean Chase. My AIDS. Hanggang ngayon wala pang sagot sa AIDS eh. Bombe. Jesus talks like a lawyer. Ganun naman. Jesus yan, hindi Jesus. Jungle. Sarah All. Mayong gabi ito. Si Oscar Palek. Si Bombi, no breeding, tila si Palsis. Miss Rosan. Binanatan siya ni Atty. Libayan doon. Ang karakter mabibuild mo, hindi ngayon, hindi kung kailan lang, kailangan mo lang bata pa. Kaya walang karakter si Palsis. Elsid Pablo, katoto, hindi ka naman dating didiis. Didiis ako sa ngayon. Dati, hindi naman ako, tao-tao lang sila kasi nakatingin. Ako naman, batas na batas. Quaves pala utog, basta didiis mangmang. Ay, hindi, didiis po ako, mangmang. So, kung ngayon, mangmang, paano, anong tawag mo sa sarili mo? Nanonood ka sa mangmang na didiis. Kagaya ko. Jungle, matapos ko na mga content mo, sir. Salamat. Noel Bundok, yes, solid. Duterte, Bombe, basta Bisaya, Kawatan. Oy, dakog bilat, dakog. Ikaw naman, Bisaya ka, marunong ka mag-Bisaya eh. Bakit mo dinidegrade ang lahing Bisaya? Huwag ka naman mag-discriminate, kaibigan. Low team, watching live from Malaysia. Marcelo Francisco, Palsis NPA yan. NPA ba si Palsis Inuno? Green, sana Dr. Kausik, hamunin mo rin ni Batisil Llamas dahil sobrang mayabang at akala mo siyang tama. Wala. Wala yan. Bababa yan. Luluhod lang ako dyan sa mga mababa ang isip. Basta kalbo abnormal. Kalbo ako, abnormal pala ako. Tinakinig ka sa abnormal. Ginahirayama. Bakakon good siya diay. Bitaw. Louis Marguero. Dami mo naman kaaway, doktor. Wala nang argumento mga troll sa iyo. Eugenio Onirak. God bless you, attorney. Elena Lezism. Bakit pa kasi in-interview yung Palsis na yan? BBS Las Vegas. Chismisan lang yan ang sinasabi. Yung kitang-kita kay Sarah. Pero yan ang malita. Ayaw niyong paniwalaan. Oscar Palek, attorney, pariente mo nga politiko ng mga tupas. Yes, sa 56 Kililo. Nanay nila Kauseng, yes, mga kamag-anak ko sila. Diyan sa Barutak. Aday in the life. A day in the life pala. Aday. Si Tolpo na maingay lang sa YouTube pero sa Senate Week. Quaves, palautog, basta kalbo, ungas. Di ungas pala ako. Anong tawag mo sa taong nakikinig sa ungas? Joe Vlog, Southern TV. The best doctor to kasi may tapang at malasakit. Shirlito Pornias, maupay kang gabi, Dok. Maupay kang gabi sa mga waray-waray. Ilinilisim, nag-iisang Jesus sa Judas, Buiset. Mersky, day ninyo, sir. Sa sinampang kaso ni Atty. Manscarpio. Tama lang yung sinampa sa kaso. Mamaya, magla-live ako tungkol sa kaso. Arasal sa the best katarator mabuhay. Albert Ingito, good day. Oy, Brad Albert, na i-file ko kanina ang kaso ko laban sa subpoena power ng House of Representatives. Yung para kay Sara, makatulong kay Sara. Ang problema ko, hindi umabot sa deadline. So bukas ng umaga, ipapile namin. Noemi Roamar, Solid Duterte from Taguig City. Elsid Pablo, ayos katoto. Ngayon, didis na tayo. Lagi ako sa Davao. Katoto, ang ganda sa Davao, parang Singapore. Yes, tama po, maganda sa Davao. Ako, ang dyan ang bahay ko sa Mintal. Taga Mintal po ako. Nelson Laher, Solid Duterte kami from San Jose del Monte, Bulacan. Ay, salamat. Gina Hirayama. Hoy, ang galing ng healthcare namin sa Davao, Bakakon. Ramil de Los Santos, kung iharap si Tulog at Robredo,
Kay Sara na ako. Kaysa dalawa, Robredo, walang isang salita. Tulpo, tumigil bigla ang pag-imbestiga sa luto. Albert Ingito, yes. Black Hat, good eve, Dr. To, watching. Oscar Panek, bulayog, yung mga tulpo. May authority, good evening. Okay, dyan lang muna, babalik ako mamaya konti. Ha? I'll just do something else. Babalik ako in 10